magsusumite ng final report ng EDCOM 2 sa Palasyo ng Malacanang. Ating pag-uusapan kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali rin Joshua at Asik Weng at sa lahat ng nakikinig, magandang hapon po sa ating lahat. Yes sir, bilang Chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture, ano po yung pinakamahalagang rekomendasyon ng EDCOM 2 final report na personal ninyong inaasahan na maisasakatuparan agad ng administrasyon? Alam mo Joshua, tama yung tanong mo kasi napakarami po talaga ng mga aspeto ng ating edukasyon na nakasulat dyan sa EDCOM 2 final report. Kaya kung tatanungin tayo kung ano yung pinaka-importante, sa tingin ko po unang-una yung ECCD, yung nutritional health ng mga bata below 5 years old. Kasi lahat naman ng eksperto sinasabi nila na pag ang bata ay undernourished or malnourished bago tumapak ng K-12 ay napakahirap na ma-recover yon. In fact, ang sabi ng ibang dalubhasa, hindi na mare-recover yan. Pangalawa, ay sana talagang mabigyan natin ng pansin na malaki yung Key Stage 1, yung K-3. Kasi yan po yung foundational learning. Diyan po talaga dapat masigurado natin na yung bawat bata marunong magbasa at naintindihan yung kanyang binabasa para tuloy-tuloy po yung pag-akit at progreso niya habang umaakit sa K-12. So yung dalawa po, yung nutrition below 5 years old at syempre po yung Key Stage 1, yung curriculum nun, dapat siguraduhin natin bawat bata nakakabasa. Kung binanggit ng Pangulo na mula pa sa simula ay kaakibat na ng EDCOM 2 yung pamahalaan sa paghubog ng mga reforma, paano ninyo masusukat kung gaano nga ba kaepektibo itong coordination dun sa actual na mga policies and programs? Well, sa totoo, first of all, gusto ko rin banggit ito, Asik Weng. Simula't simula pa lamang, yung unang SONA pa lang ni President Marcos, nababanggit na niya yung kalidad ng edukasyon. In fact, bago pa nga yung first SONA, may narinig na rin akong interview niya tungkol dito sa pagtutuon ng pansin sa edukasyon. Siguro, at alam natin, yan naman ang totoo, dahil po doon na nagsalita ang Pangulo sa unang SONA pa lang at bago pa nga yung unang SONA niya, ay talagang nung pumasok yung EDCOM 2, ay talagang lahat ng ahensya ng gobyerno sa executive. Importante kasi talaga yung mga datos na nakuha namin sa DepEd, sa TESDA, sa ECCD, sa CHED, lahat po yun importante at lahat po nagko-cooperate. At nakita po natin, the moment meron tayong batas na maipasa, sinusubukan implement kaagad ng ating mga executive departments. In fact, yung iba pa nga, kahit wala pang batas, pinag-uusapan pa lang, pero kaya na ng executive na ma-implement niya. Nakita po natin, ginagalawan na nila. I'll give you an example po. Etong Key Stage 1, yung grades 1 to 3. Dati po, pagdating mo ng grade 3, 9 subjects na po yan para sa isang bata. Ang dami po talaga. Pero nakita natin, dekada na, nabibehind pa rin yung sa basic foundational skills ng bata. So sa mga usapin po ng committee, sa EDCOM 2, ang talagang sinasabi namin, sana bawasan na, i-decongest na yung curriculum. Yan po ginawa nila sa K-3. Yung 1, 2, and 3 ngayon, pagdating mo ng grade 1 and 2, 5 subjects each na lang yan. Pagdating mo ng grade 3, magdadagdag ng isa, so 6. Kasi nagdagdag ng science. Importante po yun. So nakikita po natin, yung mga bagay na yan ginagawa. Yung career progression po. Nakita po natin, maraming teachers po na nag-retire last year ay sinigurado po ng DepEd na kasama na mag-benefit sila dito sa career progression para hindi na po mangyari na pag-retire ng isang teacher ay teacher 1 pa rin siya. Dapat umangat naman po siya doon dahil para maganda rin po yung retirement niya. Okay. Kung dito po sa pinag-uusapan natin Key Stage 1, sa foundational training, maliban po dun sa decongesting the curriculum, isa po yung nakaka-apekto yung de facto mass promotion. Kumusta po yung inyong panawagan sa DepEd na alisin ito dahil karamihan nga sa mga estudyante umuusad ng baitang nang hindi natututo magbasa at magbilang. So, kumusta po? Can you give us update on this one? Yes, alam niyo po ang pinag-uusapan, ang sinasuggest lalo ng committee po sa DepEd dito, ang gawin po natin, di ba meron tayong ARAL program ngayon. Yung ARAL program po, ang ginagawa niyan, pag umpisa po nung beginning of school year, binibigyan ng assessment test yung mga estudyante sa reading comprehension, sa math, sa science.
Base po doon, ang ginagawa ng ARAL program, after classes, pero yung iba po, during classes na rin, ay, kunyari, grade 4 yung bata. Pero yung reading comprehension niya, grade 2. Ay tinuturuan na po, ginagawa nila ng paraan para masigurado po nila na makapag-catch up yung learner. Yan ang sinasabi po namin sa aming committee. Ang importante po ngayon ay mapakatch up natin lahat ng estudyante na currently nasa K to 12. At sana, hindi na after classes natin pinapakatch up, but during classes. Kasi importante po yan. Pero, liwanagin ko po to, ano, Joshua, ang sinasabi po namin, para sa current po ng mga estudyante ngayon sa K to 12, ang dapat po dyan, i-adjust natin para makahabol sila, makagraduate lahat na may reading comprehension, grade level. Pero lahat po yan dapat ay yan tuloy-tuloy na po yung progreso nila. Ang sinasabi natin, pag simula na po yung papasok ng K, ng grade 1, doon natin umpisahan po na siguraduhin na i-tighten na po natin, i-decongest na natin ang curriculum, hindi lang 1 to 3 hanggang grade 12 na, para bawat bata makakabasa. At pagdating ng panahon na yon, hindi po mag-a-apply yan sa current ngayon, ano? Yung mga parating na K pa lang, papasang kinder o grade 1, ay dapat siguraduhin natin bago natin sila maparating sa susunod na level, ay reading grade level ready na sila. Yes. Dapat ganun na po. Kasi kung hindi po, imagine yung bata, grade 12. Meron pong example na grade 12 na siya, pero yung reading grade level niya hindi pa grade 12. So hirap na hirap rin po yung bata. Imagine po, siguro hindi siya masaya pag pumapasok, hindi niya na-enjoy ang klase. Kaya dapat we owe it to the learners and we owe it to the teachers na ang gawin po natin, isuporta natin sila na siguraduhin na reading grade level ready ang ating mga kabataan na ngayon. Tama po kayo dyan. Maliban nga po sa mga estudyante, maging mga guro nahihirapan din dahil nga po doon sa learning gap. And speaking of guro, isa po sa mga binigyan diin sa ulat ay ang National Education and Workforce Development Plan o NATPLAN 2026 to 2035. Ano naman po ang magiging papel ng Kongreso upang masigurong tuloy-tuloy ang implementasyon nito kahit magpalit ang administrasyon sa 2028? Sa totoo na Joshua, ang lalabas na talaga, oversight talaga magagawa ng Kongreso dyan. Kasi maliwanag naman, may mga batas. Pangalawa, hindi lang oversight, pero masigurado po taon-taon, pinag-uusapan ng ating budget, ay malagyan ng tamang budget. Example, Joshua, no? Makikita po natin, isa sa mga laging concern ng mga natin sa ating mga paaralan at concern na rin po ng mga estudyante, ng mga magulang, mga teachers, sinasabi nga natin yung mental wellness. May batas na po tayo sa mental wellness. Ginawa po natin, in-adjust natin yung salary grade para talagang makahikaya tayo. Pero ang problema, koonti lang po. Ang huling pagkaalala ko po, more or less mga 5,000 registered guidance counselors lang ang meron tayo sa buong Pilipinas. Sa DepEd pa lamang, we have 47,000 DepEd schools. So doon pa lang po, ang layo na. So sinasabi nga natin, kailangan po makapacitate natin, mabigyan natin ng scholarships, ng financial assistance, yung mga patungong magiging registered guidance counselor, magiging psychologist, magiging specialized na teachers po. Kasi isa pa nating issue, di ba pagdating sa junior high school, meron tayong mga subjects na ang nagtuturo, hindi naman po talaga yun yung specialization ng guro. Pero dahil walang ibang specialization doon, ay inaako na po ng teacher para lang masigurado niya may natututunan yung mga bata. So ang sinasabi natin, dapat masigurado na natin na ma-build up rin po natin yung mga teachers natin, so yung mga specialization. Meron 2 ways po yan, either through CHED at yung isa yung NAEP natin para yung mga ma-level up po yung mga ma-upskill natin yung mga current teachers na tuturo ng specialized subjects. Kung tinutukan ng EDCOM2 yung learning gaps na dulot ng pandemya, sa pananaw po ninyo, sapat bang kasalukuyan learning recovery programs itong sa pagbabasa, sa math at science, o kailangan pa ng mas agresibong hakbang? Kasi alam naman po natin na lahat po tayo nag-adjust, maraming mga glitches noon sa internet, tapos syempre kailangan din yung tutok ng mga magulang habang naka-online po yung mga anak. Sa tingin ninyo yung recovery ngayon ay sapat naman? Tama po kayo, no? ASEC, talagang kailangan mas agresibo pa po tayo. Kasi sa totoo, medyo na behind po talaga yung ating mga mag-aaral. Base sa mga proficiency exams, international and local assessments, medyo na behind tayo. Pero alam natin na ang batang Pilipino matalino po eh. At alam natin marami tayong guro na talagang yung
yung malasakit nila para matuto yung kanilang mga estudyante ay andiyan dyan. Ang kailangan po natin ma-decongest na husto yung ating mga curriculum. Siguraduhin po natin na yung mga subjects natin ngayon ay nakatuon talaga sa reading comprehension grade level, math grade level ready at science. At kaya nandiyan yung aral program, kung medyo nakikita natin may mga behind, dapat po siguraduhin natin, pahabulin natin during the academic calendar. Huwag na po natin silang paupuin sa klase nila na kahit paano nagsa-struggle na sila, as a struggling leader na sila doon. Doon pa lamang siguraduhin natin, mapahabol natin sila. Kasi sayang po, pero aggressive po talaga ang gagawin natin. Kasi decongest the curriculum, and of course, yung agresibo na pagtuturo ng basic foundational skills sa ating mga learners. Sa grades 11, 12 po, sa senior high school, kailangan po talaga ang TESDA ay makapagpasok ng mga programa na kung saan NC3 o NC4 ang nakukuha ng mga graduates. Kasi kung hindi rin NC3, NC4 ang makukuha nila, hindi sila magiging job ready. So sayang po yung commitment na pag natapos ka ng K-12, either job ready ka o college ready ka. Ang mangyayari po doon kung puro NC2 lang, karamihan po talagang pupunta ng kolehiyo. Kung ayon naman po sa Pangulo, kay Pangulong Marcos Jr., na-revise na ang yung basic education curriculum para maging learner-centered. From your perspective po, ano po yung mga nakikita niyong challenges o mga hamon ng mga guro sa pagpapatupad dito base sa mga natatanggap ninyong feedback? Yes. Unang-una po, ang na-adjust na fully yung curriculum ay yung Key Stage 1, yung grades 1, 2, and 3. Pagdating natin sa senior high school, nagpa-pilot pa lang tayo. Currently po, matatapos yung taon na ito, yung academic calendar, 800, more or less about 800 senior high schools ang nagpilotan nung decongested curriculum. Para sa junior high school po, alam ko po ay by years rin po, hopefully by next academic calendar, fully implemented na po sa lahat ng schools yung decongested curriculum. Tama po yun, learner-centered na po tayo, pero syempre po, nagpa-pilot pa rin, Syempre, ini-introduce yan sa karamihan ng ating mga paaralan, magkakaroon ng adjustments. Example po, pag binaba mo kasi yung number of subjects, kasama rin yung pagbaba ng competencies. Pero may mga teachers na ang sinasabi nila sa amin, kahit na binawasan niyo yung subject, binawasan niyo yung competencies, parang ang haba pa rin ng oras namin kasi ang dami namin kailangan ituro. Parang siniksik raw dun sa nung kinondense yung subjects. Kunyari, from 8, ginawang 5 subjects, parang kinondense raw dun, lahat ng competencies nandoon. So parang mas pareho rin lang except na sa pangalan, ginawang 5 subjects. Pero pinaliwanag na po ng DepEd yan. Kailangan po talaga sabay niyan ay may guidance talaga na binibigay yung ating schools, ang ating DepEd kasi minsan nakasanayan na ganito yung competencies. Pero sa totoo, sabi ng DepEd, papaiting lang nila yung kanilang upskilling kasi yung pagkababa ng subjects, talagang yan yung most essential na learning competencies. So kung punta naman tayo sa budget, alam natin na ang edukasyon na may pinakamataas na budget ngayon. Paano po ninyo titiyakin na yung mga pondong ito ay direktang mararamdaman sa silid-aralan at hindi lamang sa antas ng polisiya? Alam naman na po natin na noong mga nakaraang taon ay may mga issue tungkol sa budget ng DepEd. So lahat po ang taong bayan ay nakatuon ngayon ang kanilang atensyon kung paano magagamit itong napakalaking budget daw ng DepEd. Yes, alam niyo, ASEC talagang unang-una, historic talaga yung budget para sa edukasyon itong taon na ito. Ito po talaga yung highest budget na nakuha and lumampas po talaga siya doon sa requirement ng yung sa world standards po. Kaya maganda po siya. Pero hindi naman po ibig sabihin na lahat ng problema ay mariresolbahan lamang sa pagtataas ng isang budget. Kasi tama rin po kayo. Dapat tama yung paggamit ng budget na yon. Example po, talagang sa totoo, marami pa rin tayong kailangan habulin sa ating mga textbooks. Sa totoo, medyo napaikli na ng DepEd yung kanilang proseso sa pag-procure ng ating mga textbooks, yung mga titles. Pero kailangan po talaga sa totoo lang, medyo mas pabilisin pa yon. At pangalawa, yung sistema ng pag-distribute ng mga textbooks. Kasi meron pa rin tayo naririnig na
may mga paaralan na walang textbook, meron sobra-sobra naman. So yan, isang halimbawa, magagamit na tama yung pondo dyan. Pangalawa, nabanggit ko po kanina, di ba, yung nutritional health talaga ng mga bata. Meron din tayong tinatawag na school-based feeding program. Ito po, kung mas malaki po yung budget, magagamit po yung mas malaki na budget para mas masustansya, mas maganda yung mapapakain sa ating mga learners. Pero, alam rin natin na dapat may sistema. Kasi we have about 26 to 28 million students. Imagine po kung paano naman sabay-sabay, kahit na scattered yan sa buong Pilipinas, meron mga lugar na concentrated ang mga estudyante, meron mga paaralan na talagang ang dami pong estudyante. So, sa feeding program pa lang, kailangan may magandang sistema. Hindi lamang na may pondo na, pero dapat may ayos rin yung sistema para masigurado po na may hatid yung nutritional food talaga sa ating mga bata. Mga halimbawa po ito ng napakaganda na lumaki ang budget, pero kailangan, as you said, maayos yung paggamit ng budget. Okay. Kung sa kabuuan po ng EDCOM2 final report, ano po sa tingin niyo yung pinakamalaking, o kung ano yung nakasalalay dito kung sakasakaling hindi maipatutupad ang mga rekomendasyon na ito? At ano po yung magiging papel ninyo bilang... Again po, babalik ako kung ano yung pinaka-importante. Kung lahat po yan importante. Kasi meron talaga, yung EDCOM2 report na to, it covers from the first 1,000 days all the way up to CHED, up to technical school. Lahat po siya covered siya. Lahat po siya equally important. Lahat po siya meron talagang issue na mga issues na kailangan resolbahan. Pero, babalik tayo sa pinaka-common para sa lahat. Kailangan po healthy yung bata. Kaya kailangan mapangalagaan natin yung health niya, yung below 5 years old. Masigurado natin hindi stunted yung growth. Kailangan masigurado natin nakakakuha yung mga pamilya na kailangan ng tulong. Matulungan po ng ECCD Council, matulungan po ng national and local governments. At syempre po yung pag-decongest ng curriculum. Kailangan po talaga yung pinaka-basic, reading comprehension, marunong magbasa, at naintindihan yung binabasa grade level appropriate, math grade level appropriate. Yan po yung mga talagang mga mahalaga. Pero lahat mahalaga, pero yan ang priority siguro. Ako, may tanong lang po ako, no? Kasi itong programang ito, bahagi dito, syempre, yung magulang, guro, at ang estudyante. Para sa mga guro naman, meron po ba tayong parang programa na para i-develop din yung kanilang skills once in a while, ganyan, dahil may mga kakilala po ako, hindi naman po sa nagmamagaling, meron po tayong problema din sa grammar, sa English. May mga napapansin po tayong ganon. So meron po ba tayong program para man lang i-upgrade or i-reorient ang ating mga guro? Actually po, mga ilang taon nang nakalipas, meron po tayong napasa at na-author na isang batas, yung Excellence in Teacher Education Act. Kasama po dito, sa totoo lang, yung pagtitibay ng ating National Educators Academy of the Philippines. Ito po yung NEAP, kung saan sila po yung in charge po para mag-upskilling yung ating mga guro. Pwede po nilang gawin yan, unang-una, sa Baguio ang ano niya, pwedeng doon, pwedeng online, or pwede silang bumababa sa mga schools. Pangalawa, magagamit po ng NEAP, meron po ang mga teachers yung LAC every once or twice a month, nagpupulong po sila para sa latest na mangyayari. Kunyari, yung mga developments sa education, yung mga ganon. So doon po, pwede magamit rin po yun ng ating mga schools, ng NEA, para mag-upskill ng ating mga teachers. At siguro naman po, nakita ko naman po talaga yung ating mga guro, kahit nakabisita rin po ako ng mga probinsya through EDCOM2, nakita ko po talaga yung competence ng ating mga guro. Ang kailangan lang po talaga, minsan talaga may upskilling na kailangan dahil may bagong teknolohiya. Example, one example lang yon. So kailangan lang po, magagamit nila itong Excellence in Teacher Education Act, yung NEAP, at umaandar na po yan. Yung NEAP, umaandar na po yan talaga. They really work closely they're under the Department of Education, and they work closely with the DepEd Secretary para kung saan ang mga upskilling na kailangan mangyari, gagawin po nila. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Salamat, sir.